Magandang araw, mga kastudyante. Welcome po sa inyong channel, Teacher Lumaban YouTube channel. Ang inyong kagapay sa pag-aaral at pag-unawa ng mga mahahalagang konsepto sa pamamahala ng negosyo at organisasyon. Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ang isang napakahalagang paksa para sa lahat ng mga estudyante ng Business Administration, Management, at iba pang kursong may kinalaman sa pamamahala. Ito po ang ating Organization and Management, Organizational Change, Management Control, and Functional Areas. Kaya kung kayo po ay naghahanda para sa inyong exams, quizzes, o gusto lamang palawakin ang inyong kaalaman, manatili po kayo at samahan ninyo ako sa pagtalakay ng mga importanteng konsepto na tiyak na makakatulong sa inyong pag-aaral. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito sa inyong mga kaklase. Tayo na po at magsimula. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Mga kastudyante, magsisimula tayo sa organizational change. Ito ay tumutukoy sa mga pagbabagong nagaganap sa loob ng isang organisasyon. Mayroong 4 na uri ng organizational change na dapat ninyong tandaan. Una, ang change in people. Ito ay nakatuon sa mga empleyado at leader ng organisasyon. Kasama rito ang training, development, at pagbabago sa kanilang attitudes at behavior. Pangalawa, ang change in structure. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng organisasyon mismo. Kasama rito ang mga job responsibilities, reporting relationships, departments, at hierarchy. Pangatlo, ang change in technology. Ito ay ang paggamit ng bago o mas pinahusay na teknolohiya, tulad ng software systems, automation, at digital record keeping. Pang-apat, ang work process change. Ito ay ang pagbabago sa kung paano ginagawa ang trabaho. Kasama rito ang mga bagong procedures, workflow, at production methods. Tandaan, ang 4 na ito ay maaaring magkasabay na mangyari sa isang organisasyon. Ngayon, palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa change in people. Sa ganitong uri ng pagbabago, ang pangunahing focus ay ang mga empleyado at mga leader ng organisasyon. Bakit? Dahil ang isang organisasyon ay binubuo ng mga tao at kung magbabago ang mga tao, magbabago rin ang organisasyon. Ano ang mga kasama rito? Una, ang leadership training. Ito ay pagsasanay para sa mga pinuno upang maging mas epektibo sila sa kanilang pamamahala. Pangalawa, ang employee development. Ito ay ang pagpapaunlad ng kakayahan ng mga empleyado. Pangatlo, ang skills training. Ito ay ang pagtuturo ng mga bagong kasanayan sa mga empleyado. Pang-apat, ang changes in attitudes and behavior. Ito ay ang pagbabago sa pananaw at ugali ng mga empleyado. Halimbawa, kung ang isang kumpanya ay gusto ng mas mabilis na serbisyo, maaari silang magbigay ng training sa kanilang mga empleyado tungkol sa customer service. Sa pamamagitan nito, nagbabago ang kanilang mga kasanayan at ugali sa pagtatrabaho. Sunod naman ang change in structure. Ito ay ang pagbabago sa kung paano nakaayos ang organisasyon. Isipin ninyo ang isang organisasyon na parang isang bahay. Ang structure ay ang pundasyon at mga haligi nito. Kung magbabago ang structure, nagbabago ang buong sistema. Ano ang mga kasama rito? Una, ang job responsibilities. Ito ay ang mga responsibilidad ng bawat posisyon sa trabaho. Halimbawa, dati ang marketing manager ay responsable lamang sa advertising. Ngayon maaaring may dagdag na responsibilidad tulad ng social media management. Pangalawa, ang reporting relationships. Ito ang kung sino ang nagre-report kanino. Halimbawa, dati ang mga empleyado ay direktang nagre-report sa department head. Ngayon maaaring may team leaders na sa pagitan. Pangatlo, ang departments. Ito ang mga dibisyon sa loob ng organisasyon tulad ng marketing department, finance department, HR department. Pang-apat, ang organizational hierarchy. Ito ang antas ng kapangyarihan sa organisasyon, mula sa CEO, pababa sa managers, supervisors, at empleyado. Ang pagbabago sa structure ay kadalasang ginagawa upang maging mas epektibo ang operasyon ng organisasyon. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang change in technology. Sa panahon ngayon, mabilis ang pagbabago ng teknolohiya. Ang isang organisasyon na ayaw magbago ay nanganganib na maiwan ng kompetisyon. Ano ang mga halimbawa nito? Una, ang computerized inventory system sa halip na manual na pagbilang ng mga produkto. Gumagamit na ng computer system upang mas mabilis at tumpak ang pagsubaybay sa mga produkto. Pangalawa, ang new software tulad ng paggamit ng project management tools, accounting software, o communication platforms. Pangatlo, ang digital record keeping sa halip na paper files. Digital na ang pag-iimbak ng mga dokumento. Pang-apat, ang automated systems tulad ng mga self-checkout machines sa grocery o automated production line sa mga pabrika. Mahalaga ang technological change dahil ito ay nagpapabilis ng trabaho, nakakapagpababa ng gastos, at nakakapagpapataas ang kalidad ng produkto o serbisyo.
Ang huling uri ng organizational change ay ang work process change. Ito ay ang pagbabago sa kung paano ginagawa ang trabaho. Hindi ito tungkol sa kung sino ang gumagawa o kung anong teknolohiya ang ginagamit, kundi ang mismong paraan ng paggawa. Ano ang mga halimbawa? Una, ang new procedures, mga bagong hakbang o proseso sa paggawa ng trabaho. Halimbawa, dati ay kailangan ng 3 pirma para ma-approve ang isang dokumento. Ngayon ay 1 na lamang. Pangalawa, ang improved workflow, ito ay ang pagpapabuti sa daloy ng trabaho. Halimbawa, ang pag-aayos ng mga hakbang upang mas maging maayos at mabilis ang proseso. Pangatlo, ang changes in production methods tulad ng pagbabago sa paraan ng paggawa ng produkto. Halimbawa, mula sa manual assembly, naging team-based assembly. Ang work process change ay mahalaga upang mapabuti ang productivity at efficiency ng organisasyon. Itanong lagi, may mas mahusay bang paraan para gawin ang trabahong ito? Mga kastudyante, lumipat naman tayo sa isa pang napakahalagang paksa. Ang management control process. Ito ang 4 na hakbang na ginagamit ng mga manager upang masiguro na ang organisasyon ay nasa tamang direksyon. Unang hakbang, set o magtakda ng pamantayan. Dito ay itinatakda ng manager ang mga target o layunin na nais makamit. Halimbawa, target na benta ng 100,000 piso. Pangalawang hakbang, check o alamin ang aktwal na resulta. Dito ay sinusukat ng manager kung ano ang totoong nangyari. Halimbawa, aktwal na benta ay 80,000 piso. Pangatlong hakbang, compare o ikumpara ang aktwal sa target. Dito ay tinitingnan kung may pagkakaiba o gap. Halimbawa, 80,000 piso versus 100,000 piso, katumbas may 20,000 piso na pagkukulang. Pang-4 na hakbang, act o gumawa ng aksyon. Dito ay gumagawa ng paraan upang ayusin ang problema. Halimbawa, alamin kung bakit kulang ang benta at gumawa ng solusyon. Tandaan ninyo ang sequence na ito: set, check, compare, act. Para mas maintindihan natin ang management control process, gumamit tayo ng konkretong halimbawa. Isipin ninyo na kayo ay isang manager ng isang tindahan. Una, kayo ay nagtakda ng target na benta na 100,000 piso para sa buwan na ito. Ito ang set phase. Pagkatapos ng buwan, inyong tiningnan ang inyong mga talaan at nalaman ninyo na ang aktwal na benta ay 80,000 piso lamang. Ito ang check phase. Ngayon, inyong ikinumpara ang target at ang aktwal. Nakita ninyo na may 20,000 piso na shortfall o pagkukulang. Ito ang compare phase. Ano ang susunod? Kailangan ninyong alamin kung bakit nangyari ito. Marahil ay mahina ang advertising o may bagong kompetensya. O kaya ay hindi maganda ang lokasyon ng tindahan. Pagkatapos malaman ng sanhi, kailangan ninyong gumawa ng aksyon. Maaaring magdagdag ng advertising, magbigay ng discounts, o kaya ay mag-improve ng customer service. Ito ang act phase. Makikita ninyo kung gaano kahalaga ang prosesong ito sa pamamahala ng isang negosyo. Sunod naman ay pag-usapan natin ng financial statements. Ito ang mga dokumentong nagpapakita ng kalagayan ng pananalapi ng isang negosyo. Mayroong 4 na pangunahing financial statements na dapat ninyong malaman. Una, ang income statement, ito ang nagpapakita kung ang negosyo ay kumita o nalugi sa isang takdang panahon. Ito ang nagsasabi ng profit or loss. Pangalawa, ang balance sheet, ito ang nagpapakita ng financial position ng negosyo sa isang partikular na petsa. Ipinapakita nito ang assets, ari-arian, liabilities, utang, at equity, puhunan ng may-ari. Pangatlo, ang cash flow statement, ito ang nagpapakita ng galaw ng pera kung saan nanggaling at saan napunta ang cash ng negosyo. Pang-4, ang budget, ito ay isang financial plan na nagpapakita ng inaasahang kita at gastos sa hinaharap. Tandaan, ang bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang layunin at lahat sila ay mahalaga sa pag-unawa sa kalagayan ng negosyo. Pag-aralan natin ng mas malalim ang income statement. Ito ay tinatawag ding statement of profit or loss o statement of operations. Ang pangunahing tanong na sinasagot nito ay, kumita ba o nalugi ang negosyo? Ang formula nito ay napakasimple. Income expenses katumbas profit or loss. Ang income o kita ay ang perang pumapasok sa negosyo mula sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. Ang expenses o gastos ay ang perang lumalabas upang mapatakbo ang negosyo tulad ng sahod, renta, utilities, at iba pa. Kung ang income ay mas malaki sa expenses, ang resulta ay profit o kita. Ibig sabihin, kumikita ang negosyo. Kung ang expenses ay mas malaki sa income, ang resulta ay loss o lugi. Ibig sabihin, nalulugi ang negosyo. Mahalaga ang income statement dahil ito ang nagpapakita kung healthy o hindi ang negosyo. Kung palaging lugi, maaaring magsara ang negosyo. Sunod ay ang balance sheet, na tinatawag ding statement of financial position. Ito ang nagpapakita ng kalagayan ng negosyo sa isang tiyak na petsa. Isipin ninyo ito bilang isang snapshot ng negosyo. May 3 pangunahing bahagi ang balance sheet. Una, ang assets, ito ang lahat ng ari-arian ng negosyo. Kasama rito ang cash, inventory, equipment, buildings, at iba pa. Ito ang mga bagay na pagmamay-ari ng negosyo. Pangalawa, ang liabilities, ito ang lahat ng utang o obligasyon ng negosyo. Kasama rito ang mga utang sa bangko, suppliers, at iba pa. Ito ang mga bagay na kinakailangang bayaran ng negosyo. Pangatlo, ang owner's equity, ito ang bahagi ng may-ari sa negosyo. Ito ang natitira pagkatapos ibawas ang liability sa assets.
Ang formula ay assets katumbas liabilities dagdag equity. Ibig sabihin, ang lahat ng ari-arian ng negosyo ay pinondohan sa pamamagitan ng utang, liabilities, at ng puhunan ng may-ari, equity. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang dalawa pang financial statements. Ang cash flow statement at ang budget. Ang cash flow statement ay nagpapakita ng galaw ng pera sa negosyo. Ipinapakita nito kung saan nanggaling ang cash at saan ito napunta. May tatlong bahagi ito. Operating activities cash mula sa pangunahing operasyon ng negosyo. Investing activities cash mula sa pagbili o pagbebenta ng assets. Financing activities cash mula sa utang o pamumuhunan. Mahalaga ang cash flow statement dahil kahit kumikita ang negosyo, maaari pa rin itong magkaroon ng problema kung walang sapat na cash. Ang budget naman ay isang financial plan para sa hinaharap. Ito ay nagpapakita ng inaasahang kita at gastos sa isang takdang panahon. Tulad ng isang mapa, ang budget ay tumutulong sa negosyo na magplano at magkontrol ng kanilang pera. Ito ang gabay sa paggastos upang hindi mag-over budget. Mga kastudyante, isa sa mga pinakamahirap na hamon sa pamamahala ay ang pagharap sa resistance na change. Natural lamang sa mga tao na maging komportable sa nakagawian. Kapag may pagbabago, kadalasan ay may pagtutol o resistensya. Narito ang 5 paraan upang pamahalaan ng resistance to change. Una, education. Ipaliwanag kung bakit kailangan ng pagbabago. Ipakita ang mga benepisyo at kahalagahan nito. Kung naiintindihan ng mga empleyado ang dahilan, mas madali nilang tatanggapin ang pagbabago. Pangalawa, participation. Isali ang mga empleyado sa proseso ng pagbabago. Hayaan silang magbigay ng kanilang mga ideya at maging bahagi ng solusyon. Pangatlo, selection. Pumili ng mga taong bukas ang isip at madaling umangkop sa pagbabago. Ang mga taong ito ang magiging modelo para sa iba. Pang-apat, coercion. Gumamit ng awtoridad o pressure upang tanggapin ng mga empleyado ang pagbabago. Ito ay huling paraan at maaaring magdulot ng negatibong epekto. Pang-5, manipulation. Pumili ng impormasyon na ibabahagi upang maimpluwensyahan ang pagtanggap ng mga empleyado sa pagbabago. Tandaan, ang pinakamabuting paraan ay ang education at participation dahil ito ay nagtataguyod ng positibong relasyon sa pagitan ng management at empleyado. Ngayon, pag-aralan naman natin ang mga pangunahing management functions. Ito ang 5 pangunahing tungkulin ng isang manager. Una, planning. Ito ay ang pagpapasya kung ano ang kailangang gawin. Ito ang pagtatakda ng mga layunin at pagbuo ng estratehiya upang makamit ang mga ito. Halimbawa, magplano kung paano tataas ang benta ng 20% sa susunod na taon. Pangalawa, organizing. Ito ay ang pagsasaayos ng mga tao at resources upang maisakatuparan ang plano. Halimbawa, pagtatalaga ng mga tao sa iba't ibang posisyon at pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan. Pangatlo, staffing. Ito ay ang pagre-recruit at pagpapaunlad ng mga empleyado. Kasama rito ang hiring, training, at performance evaluation. Pang-apat, leading. Ito ay ang paggabay at pag-uudyok sa mga empleyado upang gawin ang kanilang mga trabaho ng mahusay. Kasama rito ang pagbibigay ng inspirasyon at direksyon. Pang-5, controlling. Ito ay ang pagsusuri ng performance at paggawa ng mga pagwawasto kung kinakailangan. Ito ang nagsisigurado na ang lahat ay nasa tamang landas. Mahalaga ang 5 ito dahil sila ang pundasyon ng epektibong pamamahala. Upang maging epektibo ang pagpaplano, gumagamit ang mga manager ng iba't ibang planning tools. Una, ang budget. Ito ay ginagamit upang tantyahin ang kita at gastos sa hinaharap. Ito ay tumutulong sa negosyo na magplano ng kanilang financial activities. Pangalawa, ang sales forecast. Ito ay ang pagtantya ng hinaharap na benta. Batay ito sa historical data, market trends, at iba pang factors. Mahalaga ito upang maghanda ang negosyo sa inaasahang demand. Pangatlo, ang benchmarking. Ito ay ang paghahambing ng performance ng isang kumpanya sa ibang kumpanya o sa industry standards. Nakakatulong ito upang malaman kung saan kailangan ng improvement. Pang-apat, ang financial ratio. Ito ay ang paggamit ng calculations upang sukatin ang financial health at performance ng negosyo. Halimbawa, profit margin ratio, return on investment, at iba pa. Ang mga tool na ito ay tumutulong sa mga manager na gumawa ng mas mahusay na desisyon para sa kanilang organisasyon. Mahalagang malaman ng mga manager ang iba't ibang types of control at kung kailan ito dapat gamitin. Una, ang feed-forward control. Ito ay ginagawa bago magsimula ang aktibidad. Ang layunin nito ay pigilan ang mga problema bago pa man ito mangyari. Halimbawa, sinusuri ang raw materials bago gamitin sa produksyon. Kung may sira ang materials, agad itong papalitan upang hindi masayang ang oras at resources. Pangalawa, ang concurrent control. Ito ay ginagawa habang nangyayari ang aktibidad. Ang layunin nito ay agad na itama ang problema. Halimbawa, ang supervisor ay nagmamasid sa mga empleyado habang sila ay nagtatrabaho at agad na itinutuwid ang kanilang mga pagkakamali. Pangatlo, ang feedback control. Ito ay ginagawa pagkatapos ng aktibidad. Ang layunin nito ay gamitin ang mga nakaraang resulta upang mapabuti ang hinaharap. Halimbawa, pagsusuri ng mga resulta ng benta pagkatapos ng isang advertising campaign. Tandaan ang keywords na ito: before katumbas feed forward, during katumbas concurrent, after katumbas feedback.
Para mas madaling matandaan ang tatlong uri ng control, tingnan natin ang timeline na ito. Sa before o bago pa magsimula ang anumang aktibidad, ginagamit natin ang feed-forward control. Ito ay pang-preventive, pinipigilan nito ang mga problema bago pa man ito mangyari. Sa during o habang nangyayari ang aktibidad, ginagamit natin ang concurrent control. Ito ay pang-correction, agad na itinutuwid ang anumang problema habang ito ay nangyayari. Sa after o pagkatapos ng aktibidad, ginagamit natin ang feedback control. Ito ay pang-improvement, ginagamit ang mga nakaraang resulta upang mapabuti ang susunod na pagganap. Isipin ninyo ito bilang isang proseso: feed-forward katumbas prevention, concurrent katumbas correction, feedback katumbas improvement. Ang tatlong ito ay magkakasama upang matiyak na ang organisasyon ay gumagana ng mahusay. Mga kaestudyante, ngayon naman ay pag-usapan natin ang 5 functional areas of management. Ito ang mga pangunahing dibisyon sa isang organisasyon. Una, ang Human Resource Management, HRM, ang focus nito ay ang employees o mga empleyado. Sila ang bahala sa recruitment, hiring, training, at compensation ng mga tao sa organisasyon. Pangalawa, ang Marketing Management, ang focus nito ay ang customers o mga customer. Sila ang bahala sa paglikha ng demand, pricing, promotion, at pag-unawa sa pangangailangan ng mga customer. Pangatlo, ang Operations Management, ang focus nito ay ang production o production. Sila ang bahala sa paggawa ng produkto at pagbibigay ng serbisyo. Pang-apat, ang Financial Management, ang focus nito ay ang money o pera. Sila ang bahala sa budgeting, investments, at pamamahala ng pondo ng kumpanya. Panglima, ang Information and Communication Technology Management, ICTM, ang focus nito ay ang technology o teknolohiya. Sila ang bahala sa computer systems, information management, at technology support. Tandaan ninyo ang keywords: people, customers, production, money, technology. Palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa Human Resource Management. Ang HRM ay ang pinakamahalagang bahagi ng anumang organisasyon dahil ito ang humaharap sa mga employees, ang pinakamahalagang asset ng isang kumpanya. Ano ang mga pangunahing activities ng HRM? Una, ang recruitment, ito ang proseso ng paghahanap ng mga potensyal na empleyado para sa kumpanya. Pangalawa, ang hiring, ito ang proseso ng pagpili at pagkuha ng mga kwalipikadong aplikante. Pangatlo, ang interviews, ito ay ang pag-uusap sa mga aplikante upang malaman ang kanilang kakayahan at kung fit sila sa kumpanya. Pang-apat, ang training, ito ang pagtuturo sa mga empleyado ng mga kasanayang kailangan nila sa kanilang trabaho. Panglima, ang orientation, ito ang pagpapakilala sa mga bagong empleyado sa kultura, pulisya, at operasyon ng kumpanya. Pang-anim, ang performance evaluation, ito ang pagsusuri sa pagganap ng mga empleyado upang malaman kung sila ay epektibo sa kanilang trabaho. Pang-pito, ang compensation, ito ang pagbibigay ng sahod, benefits, at iba pang kabayaran sa mga empleyado. Ang HRM ang nagsisigurado na ang kumpanya ay may tamang tao sa tamang posisyon. Sunod naman ay pag-usapan natin ang marketing management. Ang marketing management ay ang bahagi ng organisasyon na nakatuon sa customers at sa pagbebenta ng produkto o serbisyo. Ano ang mga pangunahing activities ng marketing? Una, ang creating demand, ito ay ang paglikha ng interes at pangangailangan para sa produkto o serbisyo ng kumpanya. Pangalawa, ang pricing, ito ang pagtatakda ng tamang presyo para sa produkto. Dapat itong sapat upang kumita ang kumpanya ngunit abot kaya para sa mga customer. Pangatlo, ang promotion, ito ang mga aktibidad upang ipaalam ang produkto sa mga potensyal na customer. Pang-apat, ang advertising, ito ang paggamit ng media upang maabot ang mas maraming tao at hikayatin silang bumili ng produkto. Panglima, ang selling, ito ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga customer upang makumbinsi silang bumili. Pang-anim, ang understanding customer needs, ito ang pag-aaral sa kung ano ang gusto at kailangan ng mga customer upang makagawa ng produkto na tutugon sa kanilang pangangailangan. Ang layunin ng marketing ay hindi lamang ang makabenta kundi ang lumikha ng pangmatagalang relasyon sa mga customer. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang operations management. Ito ang bahagi ng organisasyon na responsable sa production ng paggawa ng produkto at pagbibigay ng serbisyo. Ano ang mga pangunahing activities ng operations? Una, ang acquiring resources, ito ang pagkuha ng mga materyales, kagamitan, at iba pang resources na kailangan para sa produksyon. Pangalawa, ang production, ito ang mismong paggawa ng produkto o pagbibigay ng serbisyo. Dito nagaganap ang pagbabago ng raw materials tungo sa finished products. Pangatlo, ang inventory, ito ang pamamahala ng mga produkto at materyales. Kasama rito ang pagsubaybay kung ilan ang available at kung kailan kailangang mag-order ng bagong supply. Pang-apat, ang serving customers, ito ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga customer upang mabigyan sila ng produkto o serbisyo. Panglima, ang managing operations, ito ang pangkalahatang pamamahala sa lahat ng proseso ng operasyon upang matiyak na ito ay mahusay at epektibo. Ang operations management ang nagsisigurado na ang mga produkto ay dekalidad, sapat ang supply, at ang mga customer ay satisfied. Sunod naman ay ang financial management. Ito ang bahagi ng organisasyon na nakatuon sa money, ang pamamahala ng pera at mga financial
Decisions ng kumpanya. Ano ang mga pangunahing activities ng financial management? Una, ang financial forecasting ito ang pagtantya ng hinaharap na kalagayan ng pananalapi ng kumpanya. Ito ay tumutulong sa pagpaplano ng mga pangangailangan sa pera. Pangalawa, ang investment policies ito ang mga patakaran tungkol sa kung saan ilalagay ang pera ng kumpanya upang lumago ito. Halimbawa, pagbili ng bagong kagamitan o pagpapalawak ng negosyo. Pangatlo, ang dividend policies ito ang mga patakaran kung magkano ang ibibigay sa mga shareholders at magkano ang itatabi para sa kumpanya. Pang-apat, ang budgeting ito ang pagpaplano kung paano gagastusin ang pera ng kumpanya. Panglima, ang managing company funds ito ang pangkalahatang pamamahala sa pera ng kumpanya upang matiyak na ito ay ligtas at ginagamit ng tama. Ang financial management ang nagsisigurado na ang kumpanya ay may sapat na pera upang mapatakbo at lumago ang negosyo. Ang huling functional area ay ang Information and Communication Technology Management o ICTM. Ito ang bahagi ng organisasyon na nakatuon sa technology ang pamamahala ng mga teknolohiya at information systems. Ano ang mga pangunahing activities ng ICTM? Una, ang Management Information Systems, MIS, ito ang mga system na ginagamit upang mangolekta, magproseso, at mag-imbak ng impormasyon na kailangan ng management. Pangalawa, ang e-business ito ang paggamit ng internet at digital technology upang magnegosyo. Halimbawa, online selling, e-commerce websites. Pangatlo, ang computer systems ito ang pamamahala sa mga computer, servers, at iba pang hardware na ginagamit ng kumpanya. Pang-apat, ang information management ito ang pamamahala sa impormasyon ng kumpanya upang ito ay ligtas, organisado, at madaling makuha. Panglima, ang technology support ito ang pagbibigay ng technical support sa mga empleyado upang matulungan sila sa paggamit ng teknolohiya. Sa panahon ngayon, ang ICTM ay napakahalaga dahil ang teknolohiya ay nasa puso ng halos lahat ng operasyon ng negosyo. Mga kastudyante, pag-usapan naman natin ang types of budget. May dalawang pangunahing uri ng budget na ginagamit ng mga organisasyon. Una, ang fixed budget ito ay isang budget na hindi nagbabago kahit na magbago ang antas ng aktibidad ng negosyo. Halimbawa, ang budget para sa renta ay 50,000 piso bawat buwan. Kahit tumaas o bumaba ang produksyon, ang renta ay 50,000 piso pa rin. Ito ay fixed. Pangalawa, ang flexible budget ito ay isang budget na nagbabago ayon sa antas ng aktibidad ng negosyo. Halimbawa, ang budget para sa raw materials ay tumataas kapag mas maraming produkto ang ginagawa. Kung ang produksyon ay 100 units, ang gastos ay 10,000 piso. Kung ang produksyon ay 200 units, ang gastos ay 20,000 piso. Ito ay flexible. Tandaan ng simpleng rule na ito. Fixed katumbas stays the same, hindi nagbabago. Flexible katumbas changes, nagbabago ayon sa aktibidad. Alamin kung kailan ginagamit ang bawat isa. Ang fixed budget ay ginagamit para sa mga gastos na predictable, habang ang flexible budget ay ginagamit para sa mga gastos na nag-iiba-iba. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang types of organizational control. Ito ang mga paraan kung paano kinokontrol ng isang organisasyon ng mga empleyado nito at ang operasyon nito. Una, ang computer-based control system ito ang paggamit ng computers at databases upang subaybayan ang performance. Halimbawa, ang isang kumpanya ay gumagamit ng software upang subaybayan ang attendance ng empleyado, ang mga benta, at ang inventory. Ang mga reports na ito ay ginagamit ng management upang gumawa ng desisyon. Keyword, computer o database. Pangalawa, ang bureaucratic control ito ang paggamit ng rules, policies, procedures, at orders upang kontrolin ang mga empleyado. Halimbawa, ang isang kumpanya ay may manual ng employee na nagsasaad ng mga patakaran tungkol sa dress code, oras ng trabaho, at behavior. Ang mga empleyado ay inaasahang sumunod sa mga ito. Keyword, rules. Pangatlo, ang plan control ito ang paggamit ng shared values, traditions, beliefs, at organizational culture upang kontrolin ang mga empleyado. Halimbawa, ang isang kumpanya ay may kultura ng teamwork at malasakit sa isa't isa. Ang mga empleyado ay kumikilos ayon sa kulturang ito kahit walang malinaw na rules. Keyword, culture. Ang bawat uri ng control ay may kanya-kanyang gamit at ang pinakamahusay na organisasyon ay gumagamit ng kombinasyon ng tatlo. Sunod naman ay pag-usapan natin ang marketing control. Ito ay ang proseso ng pagsusuri kung ang mga marketing activities ay nakakamit ng kanilang mga layunin. Paano ito gumagana? Unang hakbang, launch marketing activity, maglunsad ng isang marketing campaign. Halimbawa, magpatakbo ng advertisement sa TV o social media. Pangalawang hakbang, check results, tingnan kung ano ang naging resulta ng campaign. Halimbawa, tumaas ba ang benta? Dumami ba ang customers? Pangatlong hakbang, compare with goals, ikumpara ang aktual na resulta sa inaasahang resulta. Halimbawa, ang target ay 20% increase sa benta ngunit ang aktual ay 5% lamang. Pang-apat na hakbang, take corrective action, gumawa ng aksyon upang ayusin ang problema. Halimbawa, palitan ng advertisement, magbigay ng discounts, o subukan ng ibang marketing strategy. Halimbawa, isang kumpanya ang naglunsad ng advertisement sa TV.
Pagkatapos ng isang buwan, tiningnan nila ang kanilang benta at nakita na walang pagtaas. Ang manager ay nagdesisyon na palitan ang advertisement at mag-alok ng 10% discount. Ito ay marketing control. Ang marketing control ay mahalaga upang hindi masayang ang pera at resources sa mga hindi epektibong marketing activities. Mga kastudyante, para sa mabilisang pagbabalik-aral, narito ang ating quick review guide. Tingnan natin ang mga importanteng konsepto na ating natalikay. Una, ang change in people tandaan, ito ay tungkol sa training at development ng mga empleyado. Pangalawa, ang change in structure ito ay tungkol sa jobs, departments, at reporting relationships. Pangatlo, ang change in technology ito ay tungkol sa mga bagong software o computer systems. Pang-apat, ang work process change ito ay tungkol sa kung paano ginagawa ang trabaho. Para sa financial statements, income statement katumbas profit or loss, balance sheet katumbas assets, liabilities, equity. Para sa planning tools, sales forecast katumbas future sales, hinaharap na benta, benchmark ang katumbas compare with others, ikumpara sa iba. Narito ang karagdagang bahagi ng ating quick review guide. Una, ang 3 types of control ito ang pinaka-importante na tandaan. Feed forward katumbas before, bago. Concurrent katumbas during, habang. Feedback katumbas after, pagkatapos. Tandaan kung ang tanong ay before, ang sagot ay feed forward. Kung during, ang sagot ay concurrent. Kung after, ang sagot ay feedback. Pangalawa, ang 5 functional areas. HRM katumbas employees, mga empleyado. Marketing katumbas customers, mga customer. Operations katumbas production, produksyon. Financial katumbas money, pera. ICTM katumbas technology, teknolohiya. Tandaan kung ang tanong ay tungkol sa mga empleyado, ang sagot ay HRM. Kung mga customer, ang sagot ay marketing. At iba pa. Narito pa ang karagdagang impormasyon para sa ating quick review guide. Para sa types of budget, fixed budget katumbas stays the same, hindi nagbabago. Flexible budget katumbas changes with activity, nagbabago ayon sa aktibidad. Tandaan, kung ang budget ay hindi nagbabago kahit anong mangyari, ito ay fixed budget. Kung ang budget ay nagbabago ayon sa produksyon, ito ay flexible budget. Para sa types of organizational control, computer-based control katumbas gumagamit ng computers at databases. Bureaucratic control katumbas gumagamit ng rules at procedures. Clan control katumbas gumagamit ng culture at shared values. Tandaan, kung ang tanong ay tungkol sa computers, ang sagot ay computer-based control. Kung rules, ang sagot ay bureaucratic control. Kung culture, ang sagot ay clan control. Ang mga ito ay madaling tandaan dahil ang keywords ay direktang nauugnay sa kanilang kahulugan. Mga kastudyante, ito na ang mga pinaka-importante na concepts na dapat ninyong tandaan. Una, ang 3 types of control ayon sa timing. Before katumbas feed forward, during katumbas concurrent, after katumbas feedback. Ito ay madalas na lumalabas sa mga exams. Tandaan ang pattern na ito, BDA katumbas before, during, after. At ang katumbas nito, feed forward, concurrent, feedback. Pangalawa, ang 5 functional areas ayon sa kanilang focus. People katumbas HRM, customers katumbas marketing, production katumbas operations, money katumbas financial management, technology katumbas ICTM. Tandaan, kung ang tanong ay tungkol sa sino, people, ang sagot ay HRM. Kung ano ang ginagawa, production, ang sagot ay operations. Ang mga ito ang mga core concepts na dapat ninyong master para sa inyong exams. Narito ang karagdagang mga must MEMORIZE concepts. Para sa financial statements, profit or loss katumbas income statement, assets, liabilities, equity, equity, katumbas balance sheet. Tandaan, kung ang tanong ay tungkol sa kita o lugi, ang sagot ay income statement. Kung tungkol sa ari-arian, utang, at puhunan, ang sagot ay balance sheet. Para sa planning tools, future sales katumbas sales forecast, ito ay pagtansya ng hinaharap na benta. Compare with others katumbas benchmarking, ito ay paghahambing sa ibang kumpanya. Financial health katumbas financial ratio, ito ay pagsukat ng kalusugan ng negosyo. Para sa types of budget, stays the same katumbas fixed budget, changes katumbas flexible budget. Mga kastudyante, para sa mga formula na dapat ninyong tandaan, narito ang 3 pinakamahalaga. Una, ang income statement formula. Income expenses katumbas profit loss. Ito ang formula para malaman kung kumikita o nalulugi ang negosyo. Kung mas malaki ang kita kaysa gastos, may profit. Kung mas malaki ang gastos kaysa kita, may loss. Pangalawa, ang balance sheet formula. Assets katumbas liabilities dagdag equity. Ito ang formula na nagpapakita na ang lahat ng ari-arian ng negosyo ay pinondohan ng utang at ng puhunan ng may-ari. Ito ay dapat laging balance kaya tinawag na balance sheet. Pangatlo, ang control process. Set, check, compare, act. Ito ang 4 na hakbang ng management control. Tandaan ang sequence na ito upang masagot ng tama ang mga tanong tungkol sa control process. Ang 3 formulas na ito ay dapat inyong kabisaduhin dahil ito ang pundasyon ng maraming konsepto sa management. Mga kastudyante, bago tayo magtapos, narito ang ilang study tips na makakatulong sa inyong paghahanda. Una, focus on the keywords. Ang bawat konsepto ay may kanya-kanyang keyword na madaling tandaan.
Halimbawa, ang keyword ng feedforward ay before, ang keyword ng HRM ay people. Gamitin ang mga keywords na ito upang mabilis na matandaan ang mga konsepto. Pangalawa, remember the timing para sa mga uri ng control, tandaan ang before, during, after pattern. Ito ay makakatulong sa inyo na matukoy kung anong uri ng control ang tinutukoy sa tanong. Pangatlo, know which functional area focuses on what, tandaan kung ano ang focus ng bawat functional area, HRM katumbas people, marketing katumbas customers, operations katumbas production, financial katumbas money, ICTM katumbas technology. Pang-apat, understand each financial statement's purpose, alamin kung ano ang ipinapakita ng bawat financial statement, income statement katumbas profit, loss, balance sheet katumbas assets, liabilities, equity. Pang-lima, practice the control process with examples, gumawa ng sarili ninyong mga halimbawa ng set, check, compare, act upang mas maintindihan ang konsepto. Ang pag-aaral ay hindi lamang tungkol sa pagbabasa kundi sa pag-unawa at pag-apply ng mga konsepto. Mga kastudyante, narating na natin ang dulo ng ating pagtalakay. Sana ay marami kayong natutunan mula sa video na ito. Ang management ay isang malawak na paksa ngunit sa tamang pag-aaral at pag-unawa, ito ay magiging mas madali para sa inyo. Tandaan ang tatlong pinakamahalagang konsepto na paulit-ulit nating binanggit. Feed forward katumbas before, bago magsimula. Concurrent katumbas during, habang nangyayari. Feedback katumbas after, pagkatapos. Ang mga ito ay magiging gabay ninyo sa pagsagot ng maraming tanong tungkol sa control. Huwag kalimutang mag-review ng mabuti at mag-practice ng mga sample questions. Ang pag-aaral ay isang proseso. At ang bawat hakbang na inyong ginagawa ay naglalapit sa inyo sa inyong mga pangarap. Mag-subscribe sa aking channel, i-like ang video na ito, at i-share ito sa inyong mga kaklase upang sila rin ay matulungan. Muli, ito si Teacher Lumaban. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video. Study smart, mga kastudyante. Panipi. Maraming salamat po sa inyong panunood, mga kastudyante. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong paghahanda para sa inyong exams. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa Teacher Lumaban YouTube channel para sa marami pang educational videos na makakatulong sa inyong pag-aaral. I-click nyo po ang bell button upang makatanggap ng notification sa tuwing may bagong video tayo. Kung may mga katanungan o nais ninyong linawin, huwag maiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Gagawin ko ang aking makakaya upang sagutin ang inyong mga tanong. I-share po ninyo ang video na ito sa inyong mga kaklase at kaibigan na nangangailangan din ng review materials. Muli, ito po si Teacher Lumaban. Mag-aral ng mabuti, magpursige, at huwag sumuko sa inyong mga pangarap. Tuloy-tuloy ang pagkatuto. See you in the next video. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13.